helpful to us. Especially to me, I'm a part-time student. Malaking bagay po kasi yung pera namin sa pamilya namin is kuan lang, sapat lang po sa pang-araw-araw namin. So it's a big helpful po to 20K sa pamasahe, sa pagkain at sa tuition po natin. Masaya po kasi makita namin ang Pangulo na bumibigay po sa amin ng pera para sa aming pag-aaral po. Nakatulong po sa akin is yung mga expenses, mga bayarin po, tas sa pati na rin po sa tuition at sa pang-araw na gastusin. Mas confident po ako makapagtatapos kasi yung tuition ko, mababayaran ko na po yung aking balance na natira. Ang mensahe ko po sa ating Pangulo is maraming salamat po na yung mahihirap na wala po talagang magastos sa pag-aaral is mabigyan niyo po ng mga tamang expenses na magagastos sa college. Makaasa po kayo na pag magiging pulis ako, I serve the country with honor, integrity, and service to the people of the Philippines. 5 kami magkakapatid at ako lang po yung pinakaunang makakatapos sa 5 naming pagkakapatid. Kaya pag sabi ng kapitan namin, I grab it the opportunity para makuha kami. Pinakamalaki itong tulong sa pamilya ko. Kasi hindi na sila mamumblema kung anong babayarin ko, anong babayarin nila. If makapagtapos ako, may chance ko na matutulungan ko kung kapatid ko, pati yung mga pamilya ko. Ang mensahe ko po kay President BBM, thank you so much for this opportunity na binigay sa amin. Kasama ko na nakakuha nito, maraming salamat po. Yun, pasalamat kami sa aming Pangulo sa pagbigay sa amin ng bigas. Kahit bigas lang, walang ulam, okay na. Pang gulay-gulay lang, basta mayroon ng bigas. Malaking tipid. Lalo na kung yung bigas na binibigay ay maganda. Solve na basta meron ng bigas. President Bongbong, maraming salamat sa mga tulong na binibigay mo sa amin, lalo na sa bigas na natanggap namin ngayong araw. Diba? Of all the presidents of the Republic, sa lahat ng presidente na dumadaan, this is the only president, the first and only president create ng program like this, no? Going down to the barangay level, the very grassroots of our government. And we are so happy, no? The barangay captains are very happy because in a time like crisis ngayon, we need intervention. Government must come in and set in, and this is the best time for the government to set in. And we salute the President for having this project, having these scholars, no? Very need sa lahat ng mga estudyante natin, although not everyone can be catered, but again, this is not the only, hindi lang ito sa umpisa, kung hindi marami pang taon, this will be implemented. So, yung iba nang hindi naka-benefit ngayon, don't worry, you'll be able to benefit the next year to come. And of course, itong bigas, very important, very basic, yung pagkain, yung bigas. Kahit walang ulam, basta may bigas, okay na. Well, ito kasi yung program na ito, strict yung guidelines, no? So we have to follow guidelines. So lahat strict talaga yan sa barangay level. But we are very fortunate that we have a lot of mga purok leaders na going to the houses, nag-inform. And we come up today, they will be able to receive. So of course, I would like to greet, no, yung ating mga fellow colleagues natin sa barangay, mga barangay officials na ito ay ayuda. So dapat walang politika, walang pinipili. Sa ating pinakamamahal na Presidente Bongbong Marcos Jr., maraming salamat po sa programa because this program is really reached to the grassroots level, sa barangay level, sa purok level. I hope that this program will only be the beginning of the many programs that you have envisioned for the Republic, especially in the time of crisis that we are having. Of all the presidents of the Republic, sa lahat ng presidente na dumadaan, this is the only president, the first and only president create ng program like this, no? Going down to the barangay level, the very grassroots of our government. And we are so happy, no? The barangay captains are very happy because in a time like crisis ngayon, we need intervention.
government must come in and set in. And this is the best time for the government to set in. And we salute the President for having this project. Oh, malaking tipid. Lalo na kung yung bigas na binibigay ay maganda. Solve na basta meron ng bigas. President Bongbong, maraming salamat sa mga tulong na binibigay mo sa amin, lalo na sa bigas na natanggap namin ngayong araw. Mula Dumaguete, binisita rin ni Pangulong Marcos Jr. ang 302nd Infantry Brigade ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Kinilala niya ang mahalagang papel ng kasundalohan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, kasabay ng patuloy na pagsuporta sa kapakanan at kahandaan ng sandatahang lakas. Noong August 19, pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kaugnay ng epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Tinutukan ng Pangulo ang kalagayan ng mga apektadong lugar at mga response action ng mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga komunidad at kaligtasan ng mga mamamayan. Ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na. There is still a lot of work that needs to be done, but with the effects that we have seen, because after all, if we look at the beginnings of the water management that we have done, this is the effect of the work of the last 6-7 months. Nakita natin na nakabawas kaagad, kaya ipapagpatuloy natin ito and to make sure that we have solutions for the very short term, we have solutions for the medium term, and eventually we will have solutions for the longer term. At noong August 20, personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang Tripa de Gallina Pumping Station sa Pasay City. Sinuri ng Pangulo ang operasyon ng pasilidad at ang papel nito sa pagpump ng mas malaking volume ng tubig ulan. Bahagi ng mas malawak na hakbang upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha, lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Yung Maricaban Street, Malibay, Magallanes, mga nanggagaling sa Makati, dito po dumadaan sa pumping station na to. Kaya laking bagay po na napupush yung tubig papalabas po dito sa Parañaque River. In fairness naman po, tumaas po ng bahagya pero hindi po siya umabot sa kalsada. So nag-check po kami kung papunta na sa kalsada, hindi naman po maabot. Tinataas nila yung floodgates para hindi mapuno. Yun nga, pinupush po papunta dun yung tubig, papuntang Parañaque River. Maraming salamat po sa pag-inspect po. Bihira po ang Pangulo na bumababa po dito sa pumping station na to. So dahil po doon, siguro masisipagan po ng barangay yung pag-check po sa ating mga lugar.